Hello, good afternoon to all of us. Uh, I am your professor in the teaching profession for this SEM, Mr. Blandamir Escaritan. This lesson is intended for San Mateo Municipal College students, specifically second year Bachelor of Elementary Education students. So for my students, today we are going to discuss about the nature of teaching in teacher roles, a focused exploration of teacher identity and impact. So let's proceed to the next slide. So this presentation explores what teaching truly is and the multiple dimensions of being a teacher. We will delve into the teacher's role as a person, professional, community leader, model of character, and expert. So basically, this particular lesson is just a general overview of what we are going to discuss for the next months of this semester. So, ibig sabihin, we're going to discuss certain topics that we are going to discuss here in deeper in a deeper context in the next few months. So, what is teaching? So, sabi nga nila, uh, everyone can teach, pero not everyone can be a teacher. Yeah. Kasi, teaching is the intentional process of facilitating learning. So, basically, we are in the formal education, lalo na itong mga teacher na to. Kasi ang ginagawa natin, may proseso tayo sa pagtuturo. It involves interaction, communication, and the transformation of knowledge into wisdom. So, madalas nagagamit natin yung term na knowledge when we try to say about wisdom and vice versa. But there is a difference between knowledge and wisdom. In Facebook, I saw a post, actually a meme, no? Pero a very logical meme, no? Sabi nga nila, ano doon makikita mo yung pagkakaiba ng knowledge and wisdom. So, knowledge, according to that post, is knowing the tomato as a fruit. Wisdom, on the other hand, is not putting tomato on the fruit salad. Ganun na kasimple. Alam mo na ang kamatis ay isang prutas. Knowledge yun. Pero ang wisdom, wala naman siguro nagsasama ng kamatis sa fruit salad, di ba? Dahil iba yung lasa niya. So, madalas sinasama natin kapag nagsasahog tayo sa gulay. Pero not on a fruit salad. Yan. So, teaching adapts. Patayin ko nga muna yung video ko, no? Yan. So, teaching adapts to learner needs and embraces both content delivery and character formation. So, ano ba ibig sabihin nito? So, halimbawa, adapts to learner needs. Ibig sabihin nito, class, no? Each and every single student inside the classroom, they have different needs. That's why we need to calibrate our teaching method and character formation for each students. Ideal as it seems, pero ganun talaga para matuto yung mga matuto yung mga bata, yung mga estudyante. Tatandaan natin, no? Class na lagi yung tatandaan, no? Lagi yung tatandaan, class, na iba-iba ang pangangailangan ng estudyante. Iba-iba rin yung kanilang experiences. That's why we need, although we are going to give them the same content, but the manner of instruction may vary. Sir, parang hirap naman nun. Parang bawat estudyante kailangan mo ng focus ng pagtuturo. May mga sistema dyan. Siguro sa mga susunod na panahon, no? Kasi this is only the general
outline of the teaching profession. Tatalakayin natin yan. So, nagkakaintindihan po ba tayo? Yan. So, ayun. Let's go to the next slide. Teaching is a moral, teaching is a moral and intellectual act. Ano sabi daw? Teaching is a moral and intellectual act. So, beyond instruction, teaching involves guiding students to live ethically and think critically. Yan. So, tuturuan daw natin sila maging to live ethically. When we say ethical, this is entirely different from being moral. Kasi moral, sa philosophy, no, pag sinabi nating moral, ito yung right and wrong na set by the community. Pero, meron tinatawag tayong ethical. This is the right and wrong according to our own judgment. Kaya nga yung ibig sabihin ng ethics, no, yung etymology ng ethics ay galing sa ethos, meaning self. Tuturuan din natin ang mga estudyante natin, kahit elementary pa lang sila. Kasi elementary education to. Think critically. Kailangan mag-isip sila ng critically. Hindi sila basta-basta maniniwala sa spoon-fed na information. Kailangan mag-delve sila o explore nila yung information na ibinigay nila sa kanila para magkaroon sila ng bagong pagkatuto. So, teachers help form the minds and hearts of future citizens. Yan. Talagang tayong mga teacher ang kailangan na kung ang kabataan, tatandaan nyo class, kung ang kabataan ay pag-asa ng bayan, ang mga guro ay pag-asa ng mga pag-asa ng bayan. So, kaya napaka-critical ng responsibilidad ng mga guro sa tinatawag na nation building. So, kung walang kwenta yung mga estudyanteng napoproduce natin, ibig sabihin, there's may pagkukulang din sa part natin. Although, hindi naman lahat sa teachers, no? Pero may pagkukulang yun sa akin. Naniniwala ba kayo doon? So, characteristics of effective teaching. So, simple lang, clarity, organization, enthusiasm, empathy, and deep content knowledge. So, ibig sabihin, isa-isa natin, clarity, malinaw ka magturo. Organize yung pagtuturo mo. Dapat arrange siya. Kung history ituturo mo, dapat maayos ang pagkakaturo mo, chronologically arrange. Or kapag math naman, kailangan logically arrange. At saka sa science, di ba? May step by step. May enthusiasm ka dapat pag natuturo. Hindi yung parang ikaw pa yung tinatamad na magturo sa klase. The students, the pupils will feel it. Empathy, of course, you're putting yourself on their shoes. Maiintindihan ba nila itong dinidiscuss mo? Kunyari, kung ikaw ang estudyante, you empathize with the students. And deep content knowledge. Siyempre, automatic yun, class. Na we have to study, we have to read. Kailangan nating magbasa ng mga ituturo natin. Sa mga high school students, medyo may focus na sila eh. Bawa, teacher ng AP. Aralin panlipunan lang ang babasahin nila. Pero malaking hamon sa mga elementary school students, bagamat relatibong mas madali yung mga subject na itinuturo nyo, mas kalat naman. Ibig sabihin, dapat may, hindi naman sobrang mastery, pero may kaalaman ka dapat sa lahat ng subject na ibabato sa iyo. Kasi lalo na kung elementary school teacher ka,
Hindi ka mamimili kung hindi ka mamimili kung ito po gusto ko ituro. Hindi, bibigyan ka lang yan ng principal o kung sino man, halimbawa, o kaya ng academic coordinator sa mga private school, bibigyan ka lang nila na ito ituturo mo. Yan. Yan. Kasi unang-una, sa hiring process pa lang, lalo na sa private, no? Talagang dinidistinguish nila kung ano yung ituturo ng itong teacher na papasok na ito. Yan, dahil sa isang private school, isa akong academic coordinator, no? Actually, isa akong senior high school coordinator. Namimili kami. Nagsasabi kami, ito yung kailangan naming teacher. Kailangan namin ng chemistry teacher, kailangan namin ng araling panlipunan teacher. So, hindi ka makakapamili kung ikaw yung teacher na bagong salang sa pagtuturo. So, good teachers plan, reflect, and continuously grow. Yan. Patuloy na nag-aaral ang mga guro. Patuloy tayo nagpaplano. Paano natin didiskarte na itong klase na to? Paano natin maibibigay itong topic na to sa pinaka-optimal na paraan? Ibig sabihin, paano mo siya maituturo sa pinaka-effective na paraan? Yan. Mag-reflect din, halimbawa, kung yung nakikita mong grade sa exam ng mga bata ay kadalasan bagsak. Ibig sabihin, malaki ang tsansa. No, hindi lang pala malaki ang tsansa. Ang tiyak na kasagutan yan, hindi nila naintindihan yung itinuro mo. Yun. Hindi nila naintindihan. Kasi may mga estudyante naman na kahit mahirap yung exam, kung naintindihan nila yung proseso, masasagutan pa rin nila yan. Pero kung lahat ng estudyante bagsak sa exam mo, ibig sabihin, kailangan mo mag-reflect, ano ba yung exam na ibinigay ko? Sobrang hirap ba nito para sa year level na yan o sa grade level na yan? Ano ba yung mga tanong na ibinigay ko? Paano ko pagagandahin yung tanong ko sa susunod na panahon nang hindi sila, na magkakaroon lang ng tamang curve, bawa sa statistics, no? Ibig sabihin, yung parang ganun ba? Yung ganun lang, yung balance eh. Hindi yung sobrang dami ng pumapasa o hindi naman sobrang dami yung bumabagsak. Kailangan balance yun. So, yun ang doon mo makikita na ang isang teacher ay effective. So, ano ba yung mga roles ng teacher? Yan, dito magiging mahaba yung ating discussion. So, teaching requires the integration of multiple roles. We will explore each role across 5 categories. So, I will give you the 5 category. This is the first category. Yan. Pogi ko dyan, ano? So, the teacher as a person. Ano ba ang teacher as a person? Letter A, teacher as a whole person. So, teaching is an extension of the teacher's personality and values. Madaling maintindihan, ano? Karugtong ng personality mo and values mo. Kung wala kang values, magre-reflect yon sa pagtuturo mo. Yan. So, halimbawa, kung nakakatawa yung personality mo, maaaring sa pagtuturo mo, magkakaroon ka ng sense of humor. Mapapatawa mo yung mga estudyante. Totoo yan. Kung seryoso ka sa buhay, most likely, seryoso rin ang paraan ng pagtuturo mo. Authenticity and self-awareness affect how students respond to teaching. So, ano't ano man ang personality mo and values mo, kapag authentic yung itinuturo mo, tsaka meron kang self-awareness, the student will respond to your teaching. Actually, kapag sa kabilang banda, kapag hindi authentic ang pagtuturo mo, katulad ng iba, mararamdaman yun ng mga bata. Tuturo ka ng values, puro kalokohan yung pinagagawa mo in real life scenario.
Diba? How can you persuade the students to study the values education where you yourself as a teacher is not applying it sa sarili mong buhay? Makikita yan ng mga estudyante. Sabihin ng estudyante sa'yo, uy sir, ikaw nga sir, ganito ka eh. Diba? Malaki sampal yun sa teacher. Kapag sinabi na, ikaw nga sir, ganito ka eh. Tinuturo mo ito, tapos, ikaw sa totoong buhay, hindi ka naman ganyan. Kaya, kailangan maging authentic tayo bilang mga guro. Yun lang. Wala kang dapat itago. Hindi ko naman sinabing ibuyang-yang mo, pati yung personal mong buhay. Ang sinasabi ko, maging authentic ka sa pakikitungo sa estudyante at sa pagiging guro itself. So, emotional intelligence in personal role, teachers must regulate their emotions, respond to student needs, and promote positive relationships. No? Sabi nga nila, ang teacher daw hindi dapat maging emotional. Professional pa rin tayo at the end of the day. Oo, guro tayo. Kailangan nating maging empathic sa mga estudyante. Pero kailangan din na kontrolado natin yung emosyon. Baka mamaya umiiyak yung estudyante, maya-maya mas umiiyak ka na. Hindi dapat ganoon. Pero we need to respond to student needs. Ano ba yung mga kailangan ng estudyante? Bukod sa pera, of course. Siyempre, pag pera, gusto ng estudyante na mangutang, mahirap din yun para sa atin dahil mababa ang sweldo ng mga teachers. No? Kahit lumalaki na ang sahod ng mga public school teachers, relatively speaking, mababa pa rin siya kumpara sa ibang professionals. Of course, kailangan natin to promote positive relationship. Not too close na mawawala na yung paggalang nila sa'yo. Pero not too distant na kung saan parang hindi ka na nila kilala bilang isang guro. No? Kilala ka lang nila bilang ibang tao. Self-awareness, empathy, and motivation are critical. Teachers get demotivated too. Nade-demotivate din ang mga teachers. Ako, for the past 24 school years, I've been demotivated many times. But at the end of the day, kapag nagpatalo ka sa demotivation na yon, hindi ka dapat na maging teacher. Maraming paraan on how to motivate yourself. Siguro ako, pamilya ngayon, di ba? Ako sa mga estudyante sa SMMC, bumalik ako kasi gusto ko, many SMMC students are hungry for knowledge. Kahit dati pa, they are willing to learn. Some of them, they may be lacking some common skills or common knowledge, pero they are willing to take new knowledge and wisdom from their professors. So, yun lang ang masasabi ko sa part na yan. Building trust and rapport. So, when we say rapport, this is a friendly relationship with the student. No? Friendly relationship, rapport. Yan. Personal presence helps in creating a safe, inclusive classroom. So, building trust. So, ibig sabihin, mararamdaman niya ng estudyante na safe sila. No? Actually, ipapakita nila sa iyo na safe sila sa iyo. Halimbawa, kapag masaya silang kasama ka. Pero kapag gusto na nilang tapusin yung klase mo, gusto na nilang matapos yung klase mo kasi nadidrain sila, o kaya parang toxic yung environment na ibinibigay mo as a teacher, papakita nila sa iyo yun. Respect, consistency, kindness, build rapport. Respeto, no? Sabi nila hindi daw naiutos ang respect. Pero kailangan talagang iutos mo yan, pero bago mo iutos yan, ipakita mo muna yung respeto na gusto mong maging
na gusto mong ibigay sa iyo ng estudyante. Sinasabi mo sa estudyante na irespeto niyo ako. Pero ikaw hindi mo nirerespeto ang mga karapatan ng mga mag-aaral, ang kanilang pangunahing pangangailangan. Lagi mo na lang silang pinagagalitan dahil iniisip mo ikaw ang superior kaysa sa lahat ng mga estudyanteng nasa harap mo. Wala talaga mangyayari. They will not respect you. At ang nakakalungkot, ganito class, if they don't love you, or not love na lang, no. If they don't respect you, they will dislike your subject. And if they dislike your subject, they will just submit requirements or quizzes to you as a matter of submission of requirements only, not because they want to learn. The teacher's identity. So, teachers carry beliefs, experiences, and biases into the classroom. Totoo yan. Kaya ako, lagi ko sinasabi, no, kapag nagkaklase ako, lalo na sa mga philosophy, o kaya sa politics and governance, o kaya sa araling panlipunan, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko na, class, maaari magkaroon ako ng ibang opinion kaysa sa inyo. Igalang natin ang opinion ng bawat isa. Kung nakikita mong mali, pwede mong sabihin sa akin sa pinakamaayos na paraan. Kasi naniniwala ako sa kasabihang, it's not what you say, it's how you say it. We will listen. As a teacher, we must listen to the students. As long na respective pa rin yung kanilang approach. Siyempre, kapag bastos ang approach nila sa iyo, you have to reprimand them. Ganun na kasimple. So, reflecting on identity helps in becoming more inclusive and responsive. No? So, kapag alam mo, no, reflecting on identity. So, kapag alam mo yung identity mo, no, as a guro, as a teacher, no, tutugunan mo, mas madali mong matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Mas magiging inclusive ka, no? You will not exclude other students or yourself from the general population of students. Yan, teka. So, letter E, impact of teacher personality on learning. So, a positive, energetic, and fair personality increases student engagement. Ayun. Wag tayo masyadong stricto when it comes to lalo na sa class engagement, no? Kailangan ang mga estudyante sa iyo, no? Kailangan ikaw yung teacher na magiging na kapag nag-discuss sa loob ng classroom, hindi takot na magtanong ang estudyante sa iyo at hindi rin sila takot na sumagot kahit mali. Kasi itatama mo sila sa tamang paraan o sa mabuting paraan. Hindi mo sila ipapahiya. So, isa pa, kapag enthusiastic ka, pag ipinapakita mong talagang ganado ka sa pagtuturo, you will motivate learners. Ganun na kasimple. Mahahawa sila. And teachers' well-being for the first part of the category, no? A teacher's mental and physical health influence classroom climate. Self-care is essential for sustainable teaching. Baka naman umabot ka na ng 30 anyos, hindi ka pa magkaroon ng jowa. Naku, nakaka-stress talaga yan. Nakaka-stress talaga. Diba? Self-care din. Ayan. So, kailangan ng, ayusin ko nga muna yung neto. Ayan. Self-care is essential for sustainable teaching. Ayan. Alagaan mo yung sarili mo. Philautya, self-love. Ayan. Mental and physical health, tatandaan nyo. Mahirap magturo sa classroom na ubo ka ng ubo. Ayan.
nakaka-disrupt yun sa klase. Imbis na ang focus nila ay yung mga lesson na itinuturo mo, bibilangin na lang ng mga estudyante kung ilang beses kang umubo. Yan. Ako rin naman, madalas ubuhin kasi masakit yung lalamunan ko, kaya lagi ako may baon na tubig. Kasi siyempre matanda na ako. Madali nang manuyo yung lalamunan ko. Yan. So, pero tatandaan nyo, kailangan nyo ng self-care, no? Physical and mental health. So, the second part is the teacher as a professional. So, teaching as a vocation and profession. So, combines passion with ethical responsibility, requires academic preparation, licensure, and lifelong learning. So, naituro ko na sa inyo to last time, no? Na hindi ka talaga yayaman sa pagiging guro. Dito sa Pilipinas. Walang yumaman na teacher dito, no? Dahil sila'y nagtuturo lang. Baka yung iba nag-asawa ng mga marine, ng mga tawag doon, mga marine engineer, no? O kaya nag-asawa ng AFAM. O kaya meron silang family business. O kaya nagkaroon ng vlog, no, sumikat, no? Maraming mga ganyan teachers. Pero kung pagtuturo lang per se, wala talagang yumayaman. Mayaman sa loan, totoo 'yon. Pero kaya nga kapag pumasok ka sa teaching profession, dapat ihahanda mo yung sarili mo na talagang ginagawa mo tong profession na to dahil meron kang passion sa pagtuturo. So bukod sa passion, kailangan meron kang ethical responsibility. Dapat mataas actually yung hindi lang yung moral standards, no, pati yung ethical standard ng isang guro. No? Napakataas talaga ng responsibility, yung ethical responsibility ng isang guro. So, it requires academic preparation. Mag-aaral ka ng 4 na taon. Yan. Kung trip mo, mag-masters ka, mag-doctoral ka, goods yun. Kailangan din na lisensya. No? Meron tayong tinatawag na licensure examination for teachers. And lifelong learning. Magbabasa ka araw-araw nung ituturo mo. Ganyan yung habang buhay mong gagawin. Hanggang mag-60 to 65 years old ka, ganyan ang gagawin mo. Kasi kapag hindi ka nagbasa, magiging outdated ka. May kilala nga akong ganyan eh. I-share ko lang ng konti, no? Nung bago ako nagturo sa private school na pinagtuturuan ako, may nakasabay akong teacher. So yung teacher na yon talagang mahigpit siya, stricto, tapos bully ang dating niya. No? Nung panahon na yon, 2002, na-amaze yung estudyante sa kanya. Pero iba ang nangyari nung bumalik siya 2 years ago. So ibig sabihin, yung 2 years pa lang, no? Yung unang araw pa lang na-report na siya agad. Bakit? Kasi he remains the same teacher as he was in several years ago. Ako din naman, hindi rin naman ako perfectong teacher, especially when I was a new teacher, no? When I was a novice teacher. Marami akong pagkukulang. Hindi ako magaling gumawa ng exam. Yung turo ko talaga parang walang sistema. Pero time and time again, time will tell talaga na kailangan mo lang talaga, hindi lang time, no? Pag-aaral, lifelong learning para mas mahasa ka bilang isang guro. Kayo, class, magagawa nyo yon. Hindi ko sinasabi na kailangan nyo pa ng sobrang tagal na taon. Kasi depende yan sa isang tao. Maaaring yung isang tao, ma-master niya na yung pagiging isang magaling na teacher kahit after 5 years lang. Pero may mga teachers din na magiging ganun at ganun ang sistema nila ng pagtuturo nila hanggang mag-retire na sila. Kasi depende yan sa response ng mga teacher. If you are going to embrace the changes in education or you just want to
to do the teaching according to your own will or according to your own system, no? Without changing. Nasa sa iyo yon. Kayo, mga estudyante, no? Nasa sa iyo yon. Kung yayakapin nyo ang pagbabago o mananatili kayong natutulog sa ilog na parang mahipon. B. Professional standards. Teachers must meet competencies outlined by national or local teaching standards. So, kailangan nyo mag-aral. So, ngayon, nag-aaral kayo ng Bachelor of Elementary Education. So, kailangan yung mga competencies na ibibigay ng curriculum ng Bachelor of Elementary Education, kailangan magawa nyo yun. No? At syempre, para mapatunayan kung nagawa nyo nga yun, magkakaroon kayo ng exam, yung LET. No? Kapag pumasa kayo, malaki ang chance na natutunan nyo or nakapasok kayo sa ranking. Yan. This include content mastery. Yan, tatandaan nyo, no? Content mastery. Kanina sinabi ko sa content mastery na sa high school, pwede silang mag-focus na lang sa isang subject. For example, ako, ang major ko nung college ay AB History. So, logically, ang itinuturo ko ngayon ay araling panlipunan. Nakakuha nyo. Dahil dyan, dahil ang itinuturo ko, araling panlipunan, kailangan ma-master ko yon. Hindi naman sobrang master, pero at least kapag itinuro ko yon, kahit pag may nagtanong ng estudyante ng mga wild questions, kaya mong paikutin ng mga tanong na yon. Kaya mong sagutin. Hindi kayong parang bigla kang ma-awestruck sa tanong, hindi mo masasagot. Tapos sasabihin mo, that will be your assignment for tomorrow. Nakakatawa yon, pero hindi yun nakakatawa. Diba? Pedagogy. So, pedagogy, parang galing sa salitang pedagogica, parang ganon. Pedagogica, parang ganon. Pedagogica, parang. Ang ibig sabihin niyan pedo means child. Agogos means to guide. So, basically, ang ibig sabihin ng pedagogy, literally speaking, ang ibig sabihin ng pedagogy is to guide the child. Pero, sa ngayon, ang ibig sabihin ng pedagogy is the art of teaching. So, paano mo ipaplan yung lesson mo, paano mo magkakaroon ng management sa estudyante, ano yung mga gagawin mong exam, ano yung mga dapat mong activities na gagawin. Yun yung tinatawag na pedagogy, the art of teaching. So, repeat after me, pedagogy, the art of teaching. Assessment din, yan. Kailangan marunong kang gumawa ng assessment. Alam ko, sa kurso nyo, meron din kayong subject na measurement and evaluation. Kailangan marunong kayong gumawa ng quiz, ng exam, na trustworthy na exam. Tandaan nyo, kapag na-perfect ng lahat ng estudyante mo, yung exam na yan, ibig sabihin, may mali sa exam mo. Kapag lahat naman ay out of 100, tapos ang pinakamataas lang, yung pinakamatalino pa, 20, ibig sabihin, may mali sa exam mo. No? Kaya nga ngayon sa mga high school, junior high school, senior high school, kapag quarterly exam, nagbibigay na sila ng table of specification. So, sa table of specification, nakalagay doon kung ano yung mga ginamit mo na uri ng mga exam according sa Bloom's taxonomy. Yan. Search nyo yan, mga creating, no, understanding, yan, synthesizing, ganyan. So, continuous professional development. So, professional growth through seminars, research, collaboration, and reflection. Class, tandaan nyo, when you finish your bachelor degree, yun sa education, marami pa kayong pag-aaralan.
Ganun lang kasimple. Sobrang dami nyo pa ng pag-aaralan. So, kailangan nyo ng seminar. Yan. Kapag mabait ang school na, halimbawa kung pupunta kayo ng private school, no? Usually, lahat naman ng teacher na dumadaan yan sa private school eh. No? For experience, no? Ayan. Kung mabait yung school na napuntahan nyo, dadaling ka sa seminar niyan. At matututo ka sa seminar dahil maraming magagaling din doon na teacher. Research din. Sa ibang school, halimbawa sa school namin, sa Nuestra Señora de Aranzazu Parochial School, they encourage teachers to conduct research. Yan. Kayo din, halimbawa sa public school may mga action research na tinatawag din, na makakatulong talaga. Ito yung mga action research na talaga makakatulong sa mga mag-aaral, sa mga kaguruan, at sa lahat na stakeholder ng paaralan. Pag sinabing stakeholder, andyan yung kaguruan, yung mga non-teaching personnel, andyan yung admin, andyan yung parent council, andyan mismo yung estudyante. Yan. Collaboration and reflection. Yan. So, kailangan nyo ng, sabi nga sa kanta, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. So, we need collaboration with the other schools. Yun. And reflection. Yan, sabi ko na kanina yan. The teacher must adapt to curriculum changes, digital tools, and diverse needs. Especially nowadays, no? Usong-uso na yung artificial intelligence. Kapag nagpagawa ako ng mga SeatWorks, imposibleng walang gagawa ng ChatGPT. Pero, ironically, sa kabila ng pagkakaroon ng ChatGPT, mas kinakailangan ngayon ang tulong ng mga teachers na katulad natin. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo yung magbibigay sa kanila ng mga practical na paraan kung paano masosolve ang mga bagay na hindi kayang sagutin ni ChatGPT. Curriculum changes. Ayan, nagbago tayo ng curriculum ngayon. May matatag curriculum na tayo. So, ang dami ko na nadaanan na curriculum. No? Since 2002, meron ng basic education curriculum, yung revitalized basic education curriculum, yung yung senior high school curriculum na nakalimutan ko na yung pangalan yan. Basta madami yan. Tapos yung huli, ito nga, yung matatag curriculum. Yan. Siyempre, yung digital tools. It is fortunate for us, no, that we can conduct classes right now, just like this one. No, pwede na ako magbigay ng video lesson. Before pandemic, when I was also teaching in the same school, SMMC, as a part-time professor, lagi kaming face-to-face. Walang TV. So, kailangan gagawa kaming paraan, mga teachers, mga professors. Pero ngayon, because of the pandemic itself, bumilis yung dating mga Google Classroom na hindi pinapansin, ngayon naging vital na kakampi ng mga teachers during pandemic. Kaya ngayon, hanggang ngayon, nagagawa na nating magklase sa ganitong paraan because of technology, the digital tools. So teachers are accountable to students, accountability and professionalisms. So may pananagutan tayo sa students, sa schools, families, and society. Totoo yan. Diba? Halimbawa, lumabas ka ng klase mo, may nag-away, hindi yun pananagutan. Usually, ang sinisisi doon, buong school. Nung nakaraan, may nag-trending na bullying incident, no? Sinasaktan yung batang babae sa isang eskwelahan sa Quezon City. Kahit walang kinalaman yung mga teacher doon,
Pero bahagi sila ng school na yon, sila ang sinisisi ng netizens, ng mga parents. Kaya may malaking accountability talaga tayo kapag iniwan natin yung klase natin at ganyan ang nangyari, kawawa ka talaga. Schools, syempre, families and society. May pananagutan tayo kahit sa pamilya. Data-driven instruction and transparent grading are part of ethical practice. Yan. So pag sinabing transparent grading, hindi ka naghuhula ng grade. Hindi yung parang galing sa, ito may 95 sa kisame, kunin ko nga, ligay ko dito sa pangalan ni sino ba itong represent ni Cruz. Yeah, kunyari, ito may 95 dito sa kisame, lagay ko dito sa grade sa seatwork ni Cruz. Hindi dapat ganon. Tsaka instruction, when we say data-driven, nakabase sa data. Ano ba yung nasa curriculum? Yan. Ano ba yung nasa curriculum guide? So yan, mga data-driven yan. Yung mga curriculum guide na yan. Hindi ako basta-basta, halimbawa hindi ako basta-basta magtuturo ng mga subjects sa senior high school o junior high school na wala namang kinalaman doon sa mga competencies na dapat na makuha ng bata. Yan. So maintaining, letter F, balancing personal and professional life, maintaining boundaries while showing compassion. Compassion, yun. Ibig sabihin, pwede ka maawa sa estudyante, pero wag yung sobrang awa to the point na baka mamaya lalo na sa mga senior high school, no? Baka mamaya magkaroon pa kayo ng relasyon. Iwasan nyo yan. Saka sa mga bata rin. No? Wag masyadong, totoo na dapat maging malapit tayo sa estudyante, pero wag masyado tayong maging emosyonal. Diyan kawawa yung ibang mga guro. Diyan sila nadadali kasi yung ibang guro, emosyonal sila. To the point na yung pag-leave pa lang ng mga estudyante sa group chat, no? Sa group chat lang, no, advisory niya, ipopost niya yun sa social media, papakita niya na sobrang nalulungkot siya, na parang walang pinagsamaan. No, ganun talaga yun eh. Di ba? Hindi ka na kailangan ng estudyante. Di ba? At yung estudyante na yun, kailangan nang mag-move on sa mga susunod niyang parte ng buhay niya, sa susunod na phase ng buhay niya. So, hindi na pwedeng, andyan pa rin siya sa GC nyo, tapos mag-a-announce ka ng kung ano-ano, na wala nang kinalaman sa pagtuturo. Ito ang tatandaan nyo, class, no? Parte lang tayo ng buhay ng mga estudyante. Hindi tayo ang buhay ng mga estudyante. Tatandaan nyo yan. Repeat after me. Parte lang tayo ng buhay ng mga estudyante. Hindi tayo ang buhay ng mga estudyante. Kapag bumalik sila para bumate, that's a great bonus. Pag hindi na sila bumalik, busy na sila sa buhay nila. Pag nagkita kayo sa SM, hindi ka lang niya pinansin, Huwag ka nang malungkot. Do not fret. Ganun na kasimple. Nagkakaintindihan tayo? Siyempre, kailangan din ng time management and stress coping strategies. So, may mga seminars na nagkakandak na, halimbawa, paano magde-distress, may mga tinatawag pa na laugh therapy. Time management din. Yung pagpasok mo, sana iwasan mong malate, no? Hindi naman ako perfect. Lagi nga ako nalilate lagi, no? And iniiwasan ko na talagang malate kasi, syempre, bahagi ng pagiging guro na nandun ka sa school ng maaga kasi kailangan ka na nila doon. Time management din sa oras ng klase. Pag lagi kang nag-overtime sa klase dahil nagtuturo ka, hindi ibig sabihin nun, class, effective kang teacher o masipag kang teacher. Tandaan nyo yan. Isa kang teacher na walang time management. Yun lang ibig sabihin nun. Isa kang teacher na walang time management. Bakit? Kinakain mo yung oras ng ibang teacher eh. Pag kinain mo yung oras ng ibang teacher, paano na yung plano nila, yung 1 hour na plano nila, or 50-minute na plano nila sa klase na yun, kinuha mo na yung 20 minutes.
So, anong mangyayari? Magko-compromise si next teacher. 30 minutes na lang ang turo niya. So, kasing effective ba siya? Kumpara dun sa 50% na nasa plano niya, mamadaliin niya ang klase. Kasi kinain mo yung oras niya. Tapos pagdating mo dun sa next class mo, tapyas na ng 20 minutes, kakainin mo na naman yung another 20 to 30 minutes sa klase ng kasunod na teacher mo. So, ibig sabihin, you are not an effective teacher. You are just a lousy. And you're just a lousy teacher who cannot control, who cannot manage, rather, his or her time management. Wait lang po, ayan. So, let's proceed to the next part, no? The teacher as a community leader and social advocate. So, educators play a role in societal development. Totoo yan. Diba? Sino ba ang tagahawak ng balota kapag eleksyon? Teacher. Sila ang chairman ng sila yung sa mga bawat classroom, bawat presinto, teacher ang kinakailangan talaga. Kasi mataas ang moral standard sa mga teacher. Malaki ang tiwala ng lipunan sa mga teacher na katulad nyo. In the future, magiging teacher kayo. Kaya napakalaki ng role nyo sa nation building. Teaching about justice, equity, and citizenship. Equity is entirely different from equality. Equality is giving the same opportunity to all students, no? Whatever their needs. Halimbawa, ito, hindi nito kailangan. Ito, kailangan niya ng husto. Ito, sakto lang. Pero parehas, pantay ang binigay mo. That's equality. Pero yung equity, halimbawa, itong bata na to, kailangan niya ng 10 piso. Itong bata na to, kailangan niya ng 50 pesos. Itong bata na to, kailangan niya ng 100. Itong bata na may kailangan ng 100, bigyan mo ng 100. Itong bata, kailangan niya ng 10 pesos lang. Bigyan mo ng 10 pesos. That's equity. Nakuha niyo? So, ang ibig sabihin niya, sa pinakamalapit na ano yan, pagbibigay ng nararapat. Yan, nagtuturo rin tayo sa justice. Yan. Citizenship. Yan. Kaya lagi nating sa mga klase, sa mga schools, no, laging pinapabanggit ang panatang makabayan. Kasi tinuturo diyan yung pagmamahal sa bayan, saka siyempre yung citizenship na rin. Saka siyempre yung pambansang awit, laging pinakakantayan. Bakit? Kailangan yan citizenship Diba? Paano ba magmahal sa isang bayan? Community involvement, teachers connect school and community. Totoo yan, ha? So, sa mga public, may tinatawag sila na brigada eskwela. So, this is the collaboration of the school and the parent and the parent of the students, no? Para mapaayos ang eskwelahan. Kasi nga, syempre, wala namang budget pang maintenance ang national government. No? Puro pang ayuda na nga lang ang ginagawa which is para sa akin malversation of public funds yan Yan. So organize programs, participate in local initiatives and model civic responsibility. Katulad ng sinabi ko na sa inyo, election, di ba? Laging teachers. Yan. Laging pinagkakatiwalaan ang teachers kasi. Mataas ang tingin ng lipunan sa mga teachers. Promoting equity and inclusion. Nasabi ko na sa inyo yung ibig sabihin kanina, equity, no? So, challenge systematic inequalities in education. Yan. So, marami talagang inequalities. Tatalakayin natin sa mga susunod na panahon na yan. Isa-isay natin yan. And advocate for marginalized learners. So, pag sinabing marginalized, ito yung mga nasa laylayan ng lipunan, yung sabi nila. Pero ayokong gumamit ng euphemism, Ito talaga yung para sa mga mahihirap, di ba? Huwag na nating, the problem with the Filipino society is we sugarcoat everything. Halimbawa, squatter. Sabihin pa natin na informal settlers.
Did we just solve the issue if we change the term into more acceptable one? Hindi. You're just trying to hide you are just trying to hide the mere fact that being a squatter here in the Philippines is a great problem. Kasi isa kang mahirap, di ba? Kaya nga, do not sugarcoat. Kaya nga, advocate for marginalized learners. Ano ba yung dapat gawin ng edukasyon sa mga mahihirap na mag-aaral? Ganun lang yun. Paano sila mapapaunlad? Partnership with families. So, teachers bridge the gap between home and school. Kaya may PTA tayo. Parent-teacher, may PTC, Parent-Teacher Conference, PTA, Parent-Teacher Association sa public. Regular communication, cultural sensitivity, and shared decision-making. Although, ang mga teachers ay tinatawag na in loco parentis or in place of a parent, kailangan pa rin ng tulong ng mga parents at saka ng ibang mga nakapalibot sa lipunan. No? Kasi sabi sa African proverb, no? It takes a village to educate a child. Again, it takes a village to educate a child. Environmental and social awareness. So teachers bridge the gap between home and school. Ayan. Ay, parang nasabi ko na to. Teka, environmental and social awareness, dapat hindi yan ang nakalagay dyan. Babaguhin ko kasi environmental, pasensya na. No? Hindi yan dapat ang nakalagay dyan. Environmental, ayun, this one. So, excuse lang ha. Ayan. Environmental and social ayan. Ayan. Babaguhin ko lang class ha. Ayan. So baguhin ko lang siya pansamantala. Ayan. Ito yun. Nako, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ayan. So, ito po. Teach students about environmental care, social justice, and sustainability. No? Dapat alam nyo yan bilang isang guro. No? Teka lang po. Ayan. So, dapat alam niyo yan. Sorry for the delay, no? So, dapat alam niyan bilang isang guro. Halimbawa, environmental care, no? Dapat tayo nagtuturo niyan talaga. Social justice and sustainability. Grade 10 pa lang. Actually, elementary pa lang, tinatalakay na yan. Sa grade 10, pinalalim yan. Nakuha nyo? Pinalalim yung mga ganyang issue. Yan. So, sustainability, no? Tulad yan, paano ba magkakaroon ng sustainability sa environment? Tinuturuan din tayo sa mga malalaking school, nagtatanim, di ba? Pinagtatanim kayo. Hindi yun pang-aalipin sa inyo, kundi pagtuturo yun ng pagiging responsable sa environment. Encourage critical thinking and community service. Kailangan din yan. Critical thinking. Alam niyo na siguro ibig sabihin yun, ano? Yan. So, civic-minded curriculum include topics like democracy, human rights, and volunteerism. Dinidiscuss din ito sa kontemporaryong issue sa grade 10. Kaya alam ko nadaanan nyo to. No? Democracy, human rights. No? Sa grade 10 nga, kung nag-aral kayo ng grade 10 na maayos, no? Doon dinidiscuss yung Article 3 ng Philippine Constitution. Nandun kasi yung katipunan ng mga karapatan natin. O yung
Yung andun yung human rights. Nandun lahat ng human rights natin. And volunteerism, pagtulong, no? Yung pagtulong ng kusa sa lipunan. Ayan. Prepare students to participate in public life. So, siyempre, tayo ang magigising sa mga mag-aaral, sa mga elementary students na yan, na paano ba ang dahan-dahan natin ipapakilala ang realidad ng mundo para sa kanila, para hindi sila magugulat. Nakuha nyo? So, number 4, malapit na tayo. Mga ilang slides na lang to. The teacher as a model of character. Students often, role modeling in teaching, students often imitate teachers' behavior. Kung ano yung ugali mo, gagayahin nila yun. Kasi nga, nagtitiwala sila sa iyo bilang teacher. Tinuturing ka nilang pangalawang magulang. So teachers influence values through action more than instruction. Hindi sila usually makikinig sa itinuturo mo, pero makikita nila yung karakter mo bilang isang teacher na maaaring i-emulate nila. Actually, yun ang hindi nila nakakalimutan eh. Makakalimutan na nila lahat ng lessons sa itinuro mo. Makakalimutan nila yon. That's for sure. Pero hindi nila makakalimutan na halimbawa, si Ma'am Jenny, napakabuti sa akin yan ng elementary ako. Ako kahit nga hindi ako sobrang buti na teacher, may estudyante, kahapon lang, may lumapit na estudyante sa akin. Sabi niya, Sir, ito pong chocolate, pinabibigay po ng tita ko. Kasi nalaman niya na estudyante niyo raw pala ako. Ganon. I am so touched. Kasi yung estudyante na yun, tita niya, estudyante ko dati several years ago. Pinadalan ako ng chocolate. Di ba? Kaya, nakakatuwa. Lalo na kapag naging mabuti ka sa lahat ng estudyante, hindi ka nila makakalimutan. So, moral leadership, teachers model ethical conduct. Teachers model ethical conduct, honesty, respect, fairness. Yan. Ano na yan, self-explanatory na yan. Ethical dilemmas offer teachable moments. So, pag sinabing ethical dilemmas, may mga pagkakataon na, halimbawa, yung ethical conduct, honesty, pero may mga pagkakataon na kailangan mo magsinungaling to save someone or to not to humiliate someone. Kailangan ganun talaga. Ethical dilemma yan. Kasi nga, di ba, sabi, huwag kang magsisinungaling. Pag may nagtanong na batang hindi kagandahan sa'yo, Ma, maganda po ba ako? Sir, maganda po ba ako? Hindi niya talaga inaasahan yung totoong sagot. Ang inaasahan niya na ma-validate yung feelings niya. Yung feeling niya na maganda siya. So ikaw, dahil alam mong hindi siya ganun kaganda, ano mangyayari? Hindi mo sasabihin yung totoo na hindi ka maganda, di ba? Pero sasabihin mo, alam mo, Ihan, gagawa ka ng paraan, napakabuti mo, napakaganda ng, oo naman, maganda ka. No? Lahat naman ng tao, ako sinasabi ko minsan, lahat naman ng tao ay maganda. Depende lang yan sa tumitingin sa'yo. Yun lang yun. Lahat ng tao may magagandahan at mapupugian sa'yo. Abangan mo lang kung sino yung magsasabi nun sa'yo. Yun. Dilemma yan, that's dilemma, di ba? Kailangan natin minsan ng white lies. No? Not because we want to just to please that person, but of course, ang iniiwasan natin dito yung to crush his or her confidence. Kasi baka mamaya ikaw pang maging dahilan kung bakit hindi na pumasok yung bata, na trauma na raw. Ngayon, sobrang sensitive na ng mga bata. Sasabihin ko sa inyo, class, kahit kayo, sensitive kayo nung high school kayo. Kaso nung college, alam ko na nahaharap nyo na yung malaking sampal na katotohanan na hindi kayo mahalaga. Nakuha nyo? Na hindi kayo dapat ang main character ng pag-aaral. Kundi isa kayo sa libo-libong mag-aaral na magi-struggle sa buhay at dapat maging aral yun sa inyo.
for you to become a better person. Sana maintindihan nyo. No? So, professional disposition, patience, reliability, humility, and commitment to justice. So, kailangan siyempre pasensyoso. Yun, di ba? Pag nabato, aksidente ka nabato ng estudyante ng chichirya, ganyan. May mga ganyan, mga unruly student eh. Kailangan maging pasensyoso ka. Ipakita sa kanya na siya ay mali, ganon. Reliability. Yan. So, dapat reliable ka. Humility, mapagkumbaba ka. Hindi yung halimbawa, lang galing ka sa isang prestigious school, pagmamalaki mo na, dito ako galing sa prestiyosong eskwelahan na to. Makinig kayo sa akin. Dahil, yung matututunan nyo sa akin superior kaysa sa mga ibang teacher na hindi galing sa prestigious na school na yon. Hindi, mali yun. hindi tama yon. And commitment to justice. Character guides teaching philosophy and decisions. So ano ba yung magiging teaching philosophy nyo? Yan nga yung pinaka-final na output na ipapagawa ko. Dapat bago kayo matapos ng pag-aaral ng subject na ito, the teaching profession, kailangan magkaroon kayo ng teaching philosophy. At syempre, ipagbabasehan nyo yung character nyo doon. Letter D, modeling growth mindset. So, teachers show persistence and resilience in facing challenges. Yan. So, maraming problema sa teacher. Sobrang dami. So, kailangan lang natin maging resilient. No? Yung matibay, matiisin sa mga challenges na ito. Lalo na sa Pilipinas, masyadong mababa talaga ang tingin sa teacher. No? Professionally speaking, financially speaking, sabi nga nila, teachers are financially challenged. Teachers are intellectually demanded but financially challenged. Ibig sabihin, kailangan magaling ka bilang teacher, pero ang baba ng sweldo mo. Help students develop their own confidence. Yan. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, we must build their confidence first. Before they know the truth about themselves, kailangan maibigay muna natin yung confidence sa kanila. Para pag dumating yung panahon na haharapin nila yung katotohanan ng buhay. No? They are equipped with confidence to face those real life problems. Addressing bias and prejudice. So, alam natin ang mga teacher, lahat tayo may bias tayo. Yan. At alam natin dapat na meron tayong bias sa sarili natin. Tayong mga teacher din, ipinopromote natin yung equity. Nasabi ko na sa inyo yung ibig sabihin ng equity kanina. Tsaka, hindi dapat sa teacher manggagaling ang diskriminasyon. Dapat pumipigil tayo sa diskriminasyon sa loob ng classroom, sa loob ng school, sa lipunan mismo. Kapag galing sa iyo yung diskriminasyon, nakakahiya ka bilang isang teacher. Tatandaan mo yan, ha? F, inspiring lives through example. Many students remember how a teacher made them feel. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Hindi nila matatandaan, no? Hindi nila matatandaan yung itinuro mo. Pero sabihin nila, ito si sir, pinagalitan ako nito dati. Ito si sir, pinunitan niya ako ng papel dati. Pero naging mabait, no? Kumbaga parang, ito si sir, pinapagalitan ako palagi, pero kaya pala ganun. May mga realizations kasi dumarating at the late phase na ng buhay natin. At madalas, yung realization na yun nga, katulad ng sinasabi ko sa'yo, late stage. Kumbaga, later part pala, hindi late stage, no? Later part ng buhay nila. Kapag dumating sa kanila yung mga problema, may maaalala silang teacher kung paano nila isosolve yun. Diba? Napaka-promising ng trabaho ng isang teacher. Number 4,
So, ay, parang number 5 ata to, no? The teacher as an expert. Check ko nga, parang pang-5 na ata to. Check ko lang, Ayun, baguhin nga natin. So, the teacher as an, pasensya na sa mga mali, ha? Yan. So, the teacher as an expert. Yan. Mastery of subject matter. No questions asked. Ang pagiging magaling na teacher, that is not an outstanding trait. It must be the number 1 requirement. Magaling ka, ano ngayon? Teacher ka na magaling, ano ngayon? Requirement yan. Kasi kung hindi ka magaling, magkakamali ka ng turo sa estudyante. No? Kaya kailangan, kayong mga elementary students, alam niyo yung content na ituturo nyo. Kung hindi nyo alam pag-aralan nyo, gano'n na kasimple. Can break down complex ideas and make them accessible. Yun. Halimbawa, sa math, kahit ako, hirap na hirap ako sa math. Paano mo ituturo yung math na hindi sila mahihirapan? Paano mo ituturo yung araling panlipunan na hindi sila aantukin? Paano mo sila tuturuan ng English na hindi sila matatakot na sumagot in English kahit mali-mali yung grammar nila? Teach them, no, not only the subject, but the character of that subject that lies within you. Remember that. So may tinatawag dito na PCK, no? Pedagogical Content Knowledge. Knowing how to teach a subject well. Strategies, misconceptions, and best practices for effective instruction. Yan. Alam ko ituturo yan sa ibang sa mga ibang course nyo, kung paano kayo magtuturo, ano yung mga teaching strategies. Yan. Pakinggan nyo silang maigi, yung mga prop nyo na yon. Kasi malaking maitutulong nila sa iyo. Curriculum and assessment expertise, aligning instruction with standards. So, ibig sabihin, ang isa talaga na nakakampi mo rito kapag aligning instruction with standards, curriculum guide ng DepEd. You should follow the curriculum guide of the DepEd. Yun talagang standard na ituturo natin eh. Maaaring magkaiba-iba tayo ng topic, but the standard must be the same. The competencies must be the same. The performance standard, basta yung pwede kang mag-interpolate o pwede kang mag-derive mula sa performance standard, but the competencies must be the same. Next, designing valid assessments and interpreting results. So, usually, actually, itong mga gawain na to, pang mga mga middle manager hanggang admin na. So, halimbawa, designing valid assessments, gagawa ka ng quiz, no? At saka, kaya kami, yung sa school namin, humihingi kami ng tulong sa mga gumagawa talaga ng mga standardized form of exam, katulad ng Excelandia, para sa science, English, something like that. And GRACE. Yan, humihingi kami ng tulong. Kami educational institution. Pero humihingi pa rin kami ng tulong sa mga testing institutions para ma-standardize din namin yung pagtuturo namin. Makikita namin yung result, saan ba kami nagkulang according to DepEd standards. Instructional leadership leads innovation and improvement in teaching practice, no? In innovation and improvement. Yan. So halimbawa, hindi pwedeng magsuturo ka lang palagi, yung sobrang discuss, hindi pwedeng ganun. May innovation din, may paraan din para maiwasan mo magturo ng palagi, pero matututo talaga ang mga bata. Mag-innovate ka. Gumawa ka ng mga activity na hindi lang basta pang na game o na pang lang sila, motivation. No. Gawa ka ng isang activity na parang bahagi na ng learning process. Yan. Kaya pwede kayong magpatulong. Halimbawa, bago kayong teacher, baka maging teacher nyo pa ako, co-teacher nyo pa ako sa Nuestra, no? Pag nag-graduate na kayo. Coaches, peers, shares resources, and leads curriculum development. So,
yan, maraming mga resources, maraming mga tao na pwedeng tumulong sa inyo. Pagpasok nyo sa teaching, pag naging teacher na kayo, maraming pwedeng tumulong sa inyo. Research-informed practice, use current research to improve instructions. Kung research-driven ang school nyo, okay yon. Kapag sinusunod nila ang result ng guidance and testing department o guidance and testing center, goods yun. Critical thinker who evaluates educational trends. Yan. So ano ba yung mga trends ngayon na makakatulong sa atin? Tapos, lifelong learning. Yan. Ito ang laging itatandaan. Experts are always learning. Reading journals, joining associations, earning graduate degrees. Mag-aral pa rin kayo. Kasi baka dumating yung panahon na tatanggapin na lang sa public school ay tapos ng masters. Halimbawa, kung wala kang masters, hindi ka tatanggapin. Actually, sa senior high school nga, parang gano'n eh. Pero hindi pa rin lahat. Pero kapag may masters ka, wag nag-apply ka sa senior high school, malaki ang age mo. Kaya pagkatapos nito, mag-let kayo, pagkatapos magturo, habang nag-aaral, habang nagtatrabaho, mag-aral na kayo ng inyong masters. Kasi makakatulong yun sa inyo. Uunlad talaga ang buhay nyo. Ha? Magiging master teacher kayo, malaking tsansa sa public. Okay, tapos na yung ating discussion, pero bago yan, may iiwan ako sa inyong quote galing kay John Cotton Dana. Sabi niya, who dares to teach must never cease to learn. Again, nabulol ako doon. Who dares to teach must never cease to learn. So yung isang tao daw na gustong magturo, dapat hindi siya titigil sa pag-acquire ng bagong kaalaman. Yan. So that ends our topic for today. Maraming salamat. Pero bago yon, here are the guide questions. So you can pause this video so you can copy the questions. Saan ang submission yan? Google Classroom. I will provide the link later. No? Or tomorrow, depende yan, kapag naituro ko na sa ibang mga sections. Basta I will provide the link. No? Yan. So, yun lang po. Maraming salamat sa ating lahat. At sana panoorin nyo itong discussion na ginawa natin ngayon kasi may mga bagay, may mga in-impart talaga ako from my personal experience. I want you to learn from my personal experience as well. And from the experiences of other professors. Okay nga? So, paalam na sa inyo lahat, no? Pasensya na sa kortina ko. Maraming salamat at good day. God bless. Thank you.